Kung ikaw ay SSS o GSIS pensioner, huwag kang aalis ngayon dahil ang impormasyong maririnig mo ay direktang para sa iyo at maaaring makaapekto sa perang inaasahan mong darating buwan-buwan, lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at bayarin. At maraming pensioners ang tahimik na nag-aalala kung sapat pa ba ang kanilang pensyon sa mga susunod na taon. Kaya sa video na ito, manatili ka hanggang dulo dahil unti-unti nating ilalantad ang mahahalagang detalye na hindi sinasabi ng iba at kadalasang napapalampas ng marami. At kung ayaw mong magulat na lang isang araw na may pagbabago pala sa iyong pensyon na hindi mo alam or may benepisyong pwede mo sanang makuha pero hindi mo napansin, napakahalaga na kasama ka rito mula umpisa hanggang huli. At bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman mo na ang channel na ito ay ginawa para sa atin, para sa mga SSS at GSIS pensioners sa Pilipinas. Dito natin pag-uusapan ang mga pension payment updates, mga posibleng pension crisis delays, increases at lahat ng at isyong direktang nakaapekto sa ating buwanang kita. Kaya kung gusto mong palaging nauuna sa balita, malinaw ang paliwanag at hindi ka umaasa sa chismis o maling impormasyon sa social media, mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notifications dahil ang channel na ito ay hindi para sa lahat. Para ito sa atin sa mga pensioners na gustong maging handa, may alam at protektado ang kanilang pensyon. Sa wakas, matapos ang maraming taon ng paghihintay, pagdududa at kawalan ng katiyakan, ang balitang matagal ng inaabangan ng milyon-milyong SSS pensioners ay opisyal ng aprobado dahil simula Enero 2026, ang mga kwalipikadong SSS pensioners ay makakatanggap na ng 3,000 na dagdag sa kanilang buwan pensyon. At kung nanonood ka ngayon, napakahalaga na manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil ang update na ito ay hindi kasing simple ng iniisip ng marami at kahit isang detalye lang ang makaligtaan mo ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng perang karapat-dapat sa'yo. Lalo na sa panahong halos buwan-buwan ay tumataas ang presyo ng pagkain, gamot, kuryente, at iba pangunahing pangangailangan at napakaraming pensioners ang hirap na hirap i-budget ang kanilang pensyon hanggang sa susunod na payout. Kaya hindi nakapagtataka na ang balitang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon sa buong bansa. Halo-halong saya, ginhawa, at syempre, napakaraming tanong tulad ng sino ba talaga ang kwalipikado? Kailan eksaktong magsisimula ang bayad? Lahat ba ng pensioners ay sakop o piling grupo lamang at ano ang dapat mong gawin ngayon pa lang para masigurong walang aberya ang pagpasok ng dagdag na ito sa iyong pension? Dahil base sa karanasan sa mga nakaraang adjustment, hindi lahat ay automatikong nakakatanggap ng bagong benepisyo, lalo na kung may problema o kakulangan sa kanilang records. At eksakto itong dahilan kung bakit umiiral ang channel na ito para ipaliwanag ang mga komplikadong pension updates sa malinaw at simpleng paraan ng hindi ka umaasa sa chismis, sabi-sabi ng kapitbahay o nakakalitong posts sa social media na madalas ay mali o kulang ang impormasyon. Ngayon, ayon sa aprobadong plano, ang tonbuwanang dagdag ay layong tulungan ang mga matagal ng SSS pensioners na makasabay sa inflation at patuloy na pagtaas ng gastusin sa kalusugan. Lalo na ang mga senior citizens na umaasa lamang sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kita at kahit iniisip ng iba na malayo pa ang Enero 2026, ang totoo ay mas maaga pa lang ay magsisimula na ang paghahanda ng SSS dahil re-repasok nila ang contribution history, uri ng pension at eligibility ng bawat pensioner bago pa man ipatupad ang dagdag. Ibig sabihin, ang mga pensioners na may kulang na impormasyon, lumang bank details o hindi pa naayos na account issues ay maaaring makaranas ng delay kung hindi sila kikilos ng maaga. At dito kadalasang nagugulat ang marami dahil iniisip nila na kapag aprobado na ay kusa nang papasok ang pera sa kanilang account. Ngunit sa totoong buhay, ang mga pensioners na updated, handa at may tamang impormasyon ang kadalasang unang nakikinabang. At pagdating naman sa kahalagahan ng dagdag na ito, napakalaki ng epekto nito lalo na para sa minimum pensioners, disability pensioners, at mga surviving spouse beneficiaries
na matagal nang nananawagan na hindi na sapat ang kasalukuyang pensyon para sa araw-araw na pamumuhay. At bagamat hindi pa inilalabas ng SS ang eksaktong breakdown kada uri ng pensyon, lumalabas sa mga unang diskusyon na ang 3,000 ay magiging fixed monthly increase at hindi porsyento na isang napakagandang balita para sa mga mababang pension earners dahil ramdam agad ang dagdag at hindi lang maliit na adjustment at isipin mo kung ano ang magagawa ng karagdagang 30,000 kada buwan. Dagdag pambili ng bigas at ulam, maintenance na gamot, pamasahe o simpleng kapanatagan ng loob na hindi mo na kailangang mangutang bago dumating ang susunod na pensyon. At ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing isa ito sa pinakamahalagang SSS pension updates sa mga nagdaang taon. Pero nais kong linawin ng maigi ang pagiging aprobado ay hindi nangangahulugan na wala ng kondisyon dahil magpapatupad pa rin ang SSS ng eligibility rules. At ang mga pensioners na may suspended account hindi na i-report na employment or hindi tugmang contribution records ay maaaring kikilanganing makipag-ugnayan sa SSS para maayos ang kanilang status. At dito nagiging delikado ang maling impormasyon. Dahil may mga kumakalat na ngayon online na nagsasabing lahat ay automatikong makakatanggap ng dagdag kahit walang gawin na hindi naman palaging totoo. Kaya napakahalaga na patuloy kang nanonood ng mga channel na tulad nito na nakatuon lamang sa beripikado, malinaw at practical na pension updates na talagang makakatulong sa iyo at kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito. Ngayon pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay talagang ginawa para sa mga SS pensioners na tulad mo dito namin ibinabahagi ang mga pinakabagong balita sa pension payments, schedules, policy changes at pension crisis alerts para hindi ka kailanman huhuli sa mahahalagang desisyon na direktang nakaapekto sa iyong buwanang kita. At isa pang tanong na madalas naming naririnig ay kung may retroactive pay o back pay ba at bagamat may mga nakaraang pension adjustments na may kasamang partial back pay. Sa kasalukuyang indikasyon ay magsisimula ang 3,000 increase simula Enero 2026 pataas. Ibig sabihin, mula sa buwang iyon na mismo ang dagdag, ngunit ang pinal na kumpirmasyon ay nakadepende pa rin sa implementing guidelines na ilalabas ng SSS habang papalapit ang petsa. At kapag nailabas na ang mga guidelines na iyon, ipapaliwanag namin dito ng detalyado at madaling maintindihan para hindi mo na kailangang magbasa ng mahahabang dokumento o malalim na legal terms at mahalaga ring pag-usapan ang sustainability dahil may ilan ding nag-aalala kung kakayanin ba ng SSS ang dagdag na ito sa pangmatagalan. At ayon sa mga pahayag na kaugnay ng pension reform discussions, ang increase na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang balansin ang sapat na benepisyo para sa pensioners at ang katatagan ng pondo ng SSS sa pamamagitan ng mas maayos na koleksyon ng kontribusyon, mas magandang investment performance at mas target na adjustments imbis na biglaang malawakang dagdag na maaaring magdulot ng problema sa sistema. At kahit may mga kritiko, ang realidad ay hindi na kayang maghintay pa ng mga pensioners habang patuloy na tumataas ang gastos sa pamumuhay. At ang pag-apruba na ito ay malinaw na senyales na sa wakas ay naririnig na ang boses ng mga pensioners matapos ang maraming taon ng panawagan, petisyon at pagtitiyaga. At kung ikaw ay minsan nang nakaramdam na tila nakalimutan o napag-iwanan bilang pensioner, ang update na ito ay patunay na may saysay. Yung madalas diba na pakikibaka. Pero tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang mga pensioners na updated at may tamang impormasyon ang siyang tunay na nakikinabang. Kaya lagi kong paalala, huwag mong ituring ang channel na ito bilang karaniwang balita lamang. Ituring mo itong personal mong pension update hub dahil nakatuon kami sa mga isyong direktang nakaapekto sa iyong kita, benepisyo at seguridad sa hinaharap. At habang papalapit ang Enero on 2026, asahan pa ang mas marami pang updates, paglilinaw at posibleng karagdagang tulong na may kaugnayan sa inflation or special assistance programs. At lahat ng iyan ay tatalakayin namin dito sa tamang oras.
Kaya siguraduhing nakasubscribe ka at naka-on ang notifications upang sa oras na maglabas ang SSS ng bagong circulars o payment schedules. Dito mo agad ito maririnig na ipinaliwanag sa malinaw at tapat na paraan. At bago tayo magtapos, nais kong hilingin sao ang isang mahalagang bagay. Ibahagi mo ang video na ito sa kapwa pensioners, kamag-anak o kaibigan na umaasa sa SSS pension dahil maraming senior citizens ang hindi aktibo online at umaasa lamang sa iba para sa tamang impormasyon at isang simpleng share lang ay maaaring makatulong sa kanila na makapaghanda ng maaga at maiwasan ang stress sa hinaharap. At gaya ng lagi naming paalala, manatiling alerto, manatiling may alam at tandaan na ang channel na ito ay para sa inyo sa mga pensioners na karapat-dapat sa malinaw na sagot, napapanahong updates at respeto. Kaya mag-subscribe na ngayon at manatili sa amin dahil marami pang mahahalagang SSS pension updates ang paparating.